depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Mas madali kang kakalimutan ng ex mo kasi wala ka namang masyadong impact sa relationship. Wala ka masyadong binigay na pain sa kanya. Well, that's actually brutal truth. Pero kailangan nyo maintindihan na kung wala kang ilalagay na pain, mas madali kang makakalimutan. Ikaw, hindi mo malimutan yung ex mo kasi sa kanya ka lang nasaktan ng ganyan. Diba? Real talk. Diba? Kung hindi ka nasaktan ng ganyan sa kanya, sigurado ako, madali mo siya malimutan. Pero dahil hindi ka naman niya nasaktan ng sobra, it's easier to you. It's easier for her or for him na kalimutan ka. Kaya nga isa yan sa mga technique na dapat ninyong matutunan. Paano ba mag-inflict ng pain sa ex ko? Actually, yun yung katotohanan na kailangan nyo maintindihan. I'm a breakup coach and I've been here in this industry for almost 11 years, 10 years. Di ko na maalala, but here's my point. Isa sa pinaka natutunan ko para hindi ka malimutan ng ex mo, mag-inflict ka ng matinding pain. Na talagang yung pain na yon is pain ng breakup, pain ng pang-iiwan mo. Dahil yun yung pinakakailangan mo. Hindi naman puro drama. It's a sense na kailangan ng pain. Hindi ka makakalimutan dahil sa pagmamakaawa mo. Hindi ka makakalimutan kapag may emotional imprint ka. Hindi ka nagiging unforgettable sa effort. Nagiging unforgettable ka naman sa psychological impact. So, ano ba ang dapat natin gawin para maging unforgettable at hindi ka malimutan ng ex mo? To the point na tumatak ka sa kanya kahit hiwalay na kayo ngayon. Eto, kailangan mong panoorin ng buong video in order for you to understand the whole thing. Siyempre, alam ko naman na gusto mong maunawaan kung paano ginagawa ito. Tapusin mo lang yung video in order for you to understand the whole thing because this is how it works. First, or ang unang katotohanan, forgetting is what we call emotional detachment. Nakakalimutan kasi ang isang tao sa psychology kapag walang tension, walang unresolved loop, walang identity impact, at wala ring growth contrast. Kapag naging ordinary ka sa memory system ng ex mo, dun ka madaling mabura. So, here's the trick. Tuturuan kita ng psychological principle or pinaka-real framework kung paano dumating sa punto na hindi ka malimutan at paano natin i-inflict yung pain na yun. Eto, makinig ka. Number 1, ito yung tinatawag nating identity disruption. Karamihan kasi sa relasyon, meron tinatawag na pattern na ikaw yung giver, ikaw yung stable, at ikaw yung laging available. Kapag nagbago ka after the breakup, ginawa mong mas kalmado, mas disciplined, mas focus, nagkakaroon siya ng tinatawag nating cognitive dissonance. And that is the good thing about it. Dahil sa cognitive dissonance na yun, parang nag-iba ka na eh. So this one will give us the identity contrast in order for the memory reinforcement. Ito ang mga kailangan gawin. Emotional peak imprinting. Ang utak, hindi yan nagtatago ng lahat. Nagtatago ito ng high emotional peaks, unexpected shifts, tsaka intense contrast moments. Kapag ang huling memory niya sa'yo ay compose ka, hindi needy, at hindi ka dramatic, mas malakas ang imprint kaysa sa huling away ninyo. Kapag yung huling memory niya sa'yo, hindi yung tipong nagmamakaawa ka, nagbe-beg ka sa love. Kapag yun yung mga huling memory niya sa'yo, kawawa ka. Madali ka niya malilimutan. Pero kapag ang huling memory niya sa'yo ay matapang ka, malakas ang loob mo, nag-inflict ka ng pain dahil kaya mo makipaghiwalayan sa kanya automatic kahit ngayon na, mas magiging malakas ang impact mo to the point na hindi ka niya malilimutan. Paano ko ba ito kinukumpara? Sa sugat. The more na ang sugat mababaw, the more na malilimutan ng laman mo yan. Pero kapag ang sugat malalim na parang tumusok sa loob ng laman, kahit tanggalin mo yung pako or yung bakal na naipasok sa loob ng paa mo, eventually, magiging peklat yan, mananatili yan sa katawan bilang isang karanasan. Same thing with the breakup. Kapag pinaranas mo sa kanya yung breakup na malalim, lalo kang tatatak sa kanya. Kapag pinaranas mo sa kanya yung
siya yung iniwan mo, siya yung sinaktan mo, siya yung kinawawa mo, siya yung nilubos mo, mas lalo ka niyang di malilimutan. Kasi yung breakup nyo, sa kanya, parang ang babaw ng breakup, ang dali mong hiwalayan eh. Pero sa'yo, ang lalim ng breakup, ang gawin mo, mas laliman mo yung breakup sa part niya para mas maramdaman niyo yung pain. Dito papasok yung tinatawag nating scarcity effect. Ito yung constant presence, madaling kalimutan. Ang controlled absence, mahirap kalimutan. Kumbaga, huwag kang mag-react, huwag kang mag-beg, huwag kang mag-explain. Just go ahead and walk away. Mawawala kasi yung emotional closure sa ganun. So, there's what we call unfinished loop principle. Nagiiwan ito ng open loop sa utak niya at mga unresolved patterns. Kaya babalik-balikan ka niya mentally. Ano ang hindi unforgettable? Kumbaga, ano yung madali kang maging forgettable? Alam mo yung overposting ka para magpapansin, emotional paragraphs, nagda-drunk messages ka pa, nagche-check-in ka ng walang dahilan, and something like that. And obviously, pinapakita mo na I'm not doing better without, I'm not doing anything without you, parang ganun. Alam mo, yung desperation mo magbalikan kayo, it kills the imprint. Yung desperation mo na magbalikan kayo, yan yung nagpapababaw ng breakup sa kanya. Yan yung nagpapababaw sa'yo. Yung desperation mo. Pero the more you're not the more you are no longer desperate na magkaroon kayo ng balikan, the more you focus on yourself, the more na mas magiging sugat sa kanya to. So what I want you to do is fix your emotional regulation. You need to upgrade your life. Control your availability. Your availability is a superpower. Kapag hindi mo binibigay ang attention mo kung kani-kanino, magiging gold ka, magiging valuable ka. Leave the last interaction calm and grounded and let him or let her process the contrast, di ba? So, ang gusto ko lang gawin natin dito, tandaan, madali ka niyang kakalimutan pag naghabol ka. Right? Madali ka niyang kakalimutan pag naghabol ka. Pero kapag hindi ka naghabol, iniwan mo siya ng kalmado, diretso. Kumbaga, pinakita mo na binrake ka na nga niya, binrake up mo pa. Di ba? Parang ganun. Parang sinuntok ka niya, tapos sinuntok mo siya ng doble. Parang ganun. Sadali ako nakipag-iwalay, tapos ako hihiwalayan mo. Ganun yung ibig kong senaryo. Yun yung senaryo na gusto kong pumasok sa isip niya. Na sinaktan ka na niya, pero mas sinaktan mo pa siya. At mas lalo ka niyang hindi malilimutan sa partner yun. Kung gusto mo ng overall guidance or teachings sa kung paano gawin yung bagay na yun, you can give us a message sa Philippine Dating Coach para bigyan kita ng mga tutorials na mas maiintindihan mo over the phone. Thanks for watching.